ng Manila Police District ang ilang mahalagang CCTV footage kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ni Horacio Acho Castillo III. Kabilang dito ang kuha sa lugar kung saan huling nakitang buhay si Acho, pati na ang kuha sa ilang mga hinihinalang miyembro ng Aegis Juris Fraternity na posible raw sangkot sa Dimanoy hazing. Nakunan din ng CCTV ang convoy ng sasakyang nagdala sa nooy wala ng malay na si Acho papunta ng Chinese General Hospital. May exclusive report si Ivan Mayrina. Ito ang lumalabas sa ngayong huling beses na nakuhanan ng buhay si Horacio Acho Castillo III bago siya namatay dahil sa pinagdaan ng hazing sa Aegis Juris Fraternity. Kuha ito ng CCTV sa Gilino Street malapit sa UST, pasado 1:00 ng hapon noong September 16. Mag-isa siyang naglalakad, bitbit ang dalawang bag. Nahagip din siyang naglalakad sa Alfredo Street. Pagsapit ng 1:20 ng hapon, nakunan si Acho sa kanto ng V. Concepcion at Dapitan. Dito tumigil ang isang kulay orange sa kotse. Higit kumulang 1 minuto niyang kinausap ang driver, tsaka iniwan sa kotse ang kanyang mga bitbit na bag. Tugma ito sa salaysay ng Uber driver na kinontrata ni Acho para iuwi sa kanilang bahay sa Makati ang kanyang mga gamit. Bago mag-alas 9 ng gabi ng Sabado, katext pa ni Acho ang kanyang ina na nagtanong kung nasan siya. Sa UST raw, sagot ni Acho. Tanong ng kanyang ina, doon daw ba siya mag-overnight? Yes, ang sagot ni Acho. Ito naman ang kuha sa kanto ng Navarra at Laong-Laan bago maghating gabi ng araw na yon. Sa gawing kanan ng screen, matatagpuan ang Aegis Juris Frat Library. Makikitang dalawang lalaking nakaputing pangitaas sa gilid ng frat light. Dakong alas 12:30, makikitang paglapit pa ng dalawang lalaking nakaputiring pangitaas sa direksyon ng frat library. Bago mag-alauna ng madaling araw ng September 17, araw ng linggo, dalawa pang makikitang lumapit sa direksyon ng frat light. Base sa crime report ng Manila Police, ito ang halos sabay-sabay na pagdating ng mga miyembro ng Aegis Juris na nakilahok sa initiation rites para kay Acho bilang kasapi ng fraternity. Ang CCTV footage na ito, isa sa mga ebidensyang isusumite ng MPD para patunayang ang Aegis Juris Office ay ang crime scene sa pagkamatay ni Acho. Dakong alas 5:30 ng umaga, makikita naman ang dalawang lalaking tila nagmamadaling naglalakad papunta sa direksyon ng frat library. Papatakbo namang sumunod ang isa pa. Sunod na nahagip ng CCTV pasado alas 7 ng umaga, ang isang lalaking nakaputing pangitaas at nakaitim na pantalon, tila balisa at hawak ang cellphone. Ang kasunod na kuha, makikita na ang pagdaan ng isang itim na Fortuner pulang strada sa Santander Street, 8:42 ng umaga. Makalipas ang ilang minuto, mahagip ang dalawang sasakyan sa kanto ng Laong-Laan at Rosarito, kasunod ng motorsiklo na minamaneho ni John Paul Solano. Batay sa report ng pulisya, tumigil ang 3 sasakyan sa tapat ng Aegis Juris Office at dito isinakayang walang malay na si Acho, pero hindi na ito nahagip ng CCTV. Ilang beses namang nakuhanan ng CCTV ang convoy ng 3 sasakyan, ang itim na Fortuner, pulang pick-up at motorsiklo ni Solano sa bahagi ng Dimasalang Street habang papunta sila sa Chinese General Hospital. Pagdating sa Chinese Gen, dito na naplakahan ng mga sasakyan ng mga nagdala kay Acho. Pero huli na ang lahat, idineklarang dead on arrival sa ospital si Horacio Acho Castillo III. Gayunman, lumipas pa ang halos 24 oras bago nalaman ng mga magulang ni Acho ang nangyari. Pasado 1:00 na madaling araw ng Lunes, isang hindi kilalang numero ang nagtimbre sa kanila na nasa Chinese General na ang katawan ni Acho. Ivan Mayrina, GMA News.